Tanya. Hello po. Hi. Yeah. I'm sorry PV, hindi ko susundin ang one question. Galing ako Las Piñas, sa layo-layo. Okay. At alam mo bang 2 p.m. nandito na ako sa excitement. Pero sandali linawin ko muna, yung 4th episode, it's Ravin and Kuya Gerald. Gerard. O Yeah. hindi Hindi kasama po. si Angela. Ang last episode po namin is yung Us Maybe. Yung kami pong dalawa. Yung kayo. Pero etong episode na to, Parang second po siya. so wala si Angela dyan. Po, may solos po kami. So, sa 4 episodes po, there are 2 na rap gel episodes and the rest of the episodes is solo po namin dalawa. Opo. Sino kasama mo, Angela? Si Kuya Carlo Aquino po, si Kuya Carlo. Okay, yung sa taas. Kala ko si Robin. Wow! Sa karangalan po yan. Talaga. Idol ko yan. Na-excite kasi ako sa mga nakita ko kanina. Hindi ko napansin na si Carlo pala yun. Anyway, congratulations. Salamat po. Thank you po. Ang bongga, syempre may anthology na rin kayo, di ba? Nung sabihin sa inyo ng Viva 1, nila Boss B, anong naramdaman nyo? Siyempre, super na-excite po kami because after the Werewolf Boy film, meron po kaming new series which is itong anthology. And I think it's perfect po para meron po tayong project before po yung second season ng Dating Alice Perez. So this fills the gap para meron po kaming ginagawa. Yes. At saka para hindi rin kayo naghihiwalay. Oo. Lagi pa rin magkasama. Yes po. Tsaka para mas matuto po. Sa totoo lang. Nung pong binigay po sa amin itong anthology na to, sobrang saya ko po kasi 4 na episode po ito, iba't ibang genre. So, matatry po namin yung iba't ibang genre. So, mas matututo po kami. Tapos may mga nakasama po kami, mga veteranong aktor na tinuruan po talaga kami. So anong expect namin? Especially for the 2 episodes na kayo talaga ang magkasama. You can expect po to laugh and to feel kilig. Eh, matakot. Yes, and matakot din po kasi may halong action din po yung rider ko. First time po namin mag-action together. Yes. Rider kong Hoodlum. Yan po yung first episode natin sa anthology. Yan. Ang bongga parang utol kong hoodlum. Po, parang Robin Padilla po yung peg dyan. So parang Robin. Robin Padilla. Sana po makatrabaho si Kuya Robin. Idol mo siya? Opo. Talaga? Oo. Ang bongga. Pero ikaw, Angela, meron siyang rider kung hoodlum, no? Parang, I'm sure yan ang favorite niya, obvious naman, no? Sa pagkakatayo niya. Ikaw, anong favorite mo sa 3 episode? Naku, huwag mong sasabihin yung kay Carlo kasi baka selosa ang mga fans. Hindi po, sorry po, hindi po ako makapili talaga ng favorite kasi lahat po siya exciting for me. Kasi una po sa lahat, iba-ibang director po yung nakasama namin. And first time ko lang... Sino ba? Like in, ang rider kong hoodlum, sino yung director niyo? Si Sir... Direk Philip, and then yung sa Philip po. King? Yes po. And then yung isa po kay Direk Crisanto, and then yung solo ko po is kay Direk Gino po. Yung sa akin naman po kay Direk Rain Brizuela. Yes po. Yan. So Gino Santos and Crisanto Aquino. Mga magagaling po director. And Direk Philip Yeah, ang po. bongga, no? Oo, Parang ang laki-laking project talaga kasi even the directors talagang yung mga bigatin, di ba? Kaya natuto po talaga kami sa kanila. Sobrang dami po namin natutunan. Yeah, oo. And feeling ko yan dahil sa inyong dalawa, talagang ang dami-dami talagang subscriber ng Viva 1. So congratulations, we're excited to watch starting May 15, tama? Yes po, yes po. Yan. Congrats! Thank you. Yan. Thank you, Miss Phoebe Wong. Thank you so much Salamat po. Thank you. Maraming salamat, Sir June Lalin, of course, from Abante. Ngayon naman pakinggan natin from Stars Photog. We have Alan Sanquan. Hello po. Good afternoon. Hello po. Congratulations, Rabjel. Nandito pa ka sa taas. Po, nito po. Hello po. Yeah. Itanong ko lang kasi parang, I think, ito na yung parang 3rd or 4th na magkasama kayo sa projects. Una yung STV. teleserye nyo, tapos ito, yung movie, as this time itong anthology nyo.
Pero of course, sa dinami-dami ng pinagsamahan nyo, you have lots of discoveries sa isa't isa, di ba? Siguro not particularly para maiba naman at malaman ng mga fans niyo, what are your siguro mga funny discoveries sa isa't isa? Yung funny talaga na hindi namin alam na pwede nyo i-share during the shoot nitong anthology ninyo. Sa totoo lang po, sa sobrang tagal na po namin magkasama ni Robin, parang wala na po kami pwede discover pa. Para memorize na po namin yung isa't isa. Opo. Kabisado na po namin yung titik, yung yung mood. Yung ulit? Titik. Ay. With soft moves. Ano po, wala naman po kami nakitang or na-discover something new. Parang, mas nag-enjoy lang po kami kasi komportable na po kami sa isa't isa at kilalang-kilala na po namin ang isa't isa. Tsaka parang mas madaldal na tayo sa isa't isa. I mean, kahit ng mga off-cam na nagbakasyon kayo, di ba? Ano yung pwede yung i-share sa amin na bagay na hindi namin alam at hindi nyo ipinakita sa vlog? Kasi po we're very transparent with everything we do. We're very genuine. So kung ano po yung nakikita sa camera, ganun din po kami off-cam. Wala pong difference. Parang wala naman po kami tinatago. Lahat po ng pinapakita namin totoo. Minsan nga sumusobra pa nga po yung mga sinasabi ko. Okay, thank you. Thank you. Congratulations. Salamat. Salamat po. Okay, Thank you, baby. Thank you. Thank you so much. Kaya naman, moving on to Random Republica. We have Miss Kate Adahar. Hi, good afternoon. Hi, Good kumusta? afternoon. Hello. How do you make sure that you still grow individually? Given na lagi kayong magkasama, same yung project. I think that's a hard question, honestly. Kasi tama po kayo. The question is necessary. Kasi paano nga ba kami nag-grow individually while we're always together? I think nag-grow pa rin kami individually because we still have our own quirks. Like, hindi namin tinatry baguhin yung isa't isa. We accept each other for who the other is. So, si Robin, I know what type of person he is and hindi ko siya binabago to fit my standards and vice versa. I think that's how we grow as individuals. Kasi marami rin kaming natututunan sa isa't isa. Pero we don't let it come to a point na parang isang tao na lang kami. We still value our individualism po. Oo, parang kahit na halimbawa po hindi kami magkasama sa project, parang nagsusuportahan pa rin po kami. And nakikinig po kami sa bawat isa kung may mali, kung siya may mali. Pinag-uusapan po talaga namin palagi. Thank you. Thank you po. Thank you po. Okay, maraming salamat po. Ngayon naman, moving on to our content creator, we have Sab Santos. Hello. Hi, kamusta? Hi, Angela. Hello po. Hello, yung first question ko is, here sa Anthology, tig-isa kayo na merong solo project. When you were working to that solo story, did you miss any moment when you were working together? And what did you gain the most when you were working solo? I think the things I miss na kasama si Robin working is that yung presence niya mismo. Parang sanay kasi ako na lagi ko po siyang kasama while taping or filming. Na when he's not there, parang hinahanap ko siya. Parang wala akong maaya kumain pag break or wala akong makausap on set masyado because he's not there. I mean, kinakausap ko naman po lahat. It's just that parang may kulang. Parang I wish he was there. Tapos yung natutunan naman po namin or lesson we gained, experience we gained is siguro yung mga advices na binigay po ni Kuya Kaloy while on set kami. There was a scene na confrontational. Tapos medyo nahirapan ako sa first take. Tapos yung second take nagawa ko. And then na-stuck ako dun sa first take na parang sayang, sana first take okay na. Tapos parang sabi niya, okay na, tapos na. Okay na, move on na tayo. Like, bigyan niya ako ng advice na stop overthinking. Don't get in your head, you're supposed to feel, not to think. So, ang dami ko po nabaon na lesson po sa kanya. Siguro,
ang na-miss ko nung hindi kami magkasama sa show, yung parang kulitan namin palagi. Di ba? Parang hindi ako inaantok pagkasama ko yun kasi lagi kami naggigisingan. Yung parang inaalog-alog niya ako, alugin ko siya. Yung natutulog siya, ilain ko siya. Yung mga ganun. Siyempre, mamimiss mo yung mga kulitan na ganun pag hindi kami magkasama. Pero, as solo, sobrang dami ko po natutunan. Parang, second project ko na po to with Kuya Gerald. Yung pinakaunang project po namin, yung Instant Daddy. Sabi ko, Kuya Gerald, extra po ako dati sa Instant Daddy. Sabi niya, naalala kita, di ba sabi ko sa'yo, uso yung mukha mo, mag-aaral kang umarte. Nakakatawa po siya, totoo po sinabi niya sa akin yun. Uso yung mukha mo, may chance ka na sumikat, galingan mo, ganyan-ganyan, wag lalaki ulo mo. Extra pa lang po ako na ganun po kabait si Kuya Gerald. Natandaan po niya ako. Tapos nung nagkatrabaho po kami, sobrang dami po niya tinuturo sa akin. Tapos palang nare-realize ko po habang nagtitaping kami, ang pinakamahirap gawin para sa akin ngayon ang comedy. Kasi hindi po siya parang hindi mo maipipilit. Kung di ka talaga nakakatawa, hindi ka nakakatawa. Dapat may timing ka. So sobrang dami po niya tinuro sa akin. Tapos sobrang nakakamangha siya kasi pag magti-take na, titignan lang niya yung script, hindi niya i-memorize. Kasi titignan niya gano'n, tapos take, mga haba. Galing. Tapos tinatanong ko siya, paano mo ginagawa yung kuya? Paano mo ginagawa? Para kami magkapatid sa set, naglalaro lang. Yan po. And then follow-up question.